Kinabukasan ay nagpasya si Elmer na magsaliksik sa kanilang lumang bahay. Naalala niyang minsan nang nabanggit ng kanyang lolo ang tungkol sa isang kahon na naglalaman ng mga dokumento ng kanilang pamilya. Matagal na itong itinago sa isang baul na matatagpuan sa ilalim ng hagdanan. At sa pagkakaalam niya, hindi pa iyon nabubuksan simula nang mawala ang kanyang lolo. Habang dahan-dahang binubuksan ni Elmer ang lumang baul, lumitaw ang isang kahon na natatakpan ng alikabok at may mga nakaukit na simbolo sa takip nito. Ang parehong simbolo na nakita niya sa lupa noong gabing hinarap niya ang sigbin. Ramdam ni Elmer ang kilabot na dumaloy sa kanyang katawan. Ngunit kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Nang mabuksan niya ang kahon, tumambad sa kanya ang ilang luma at kupas ng papel. Mga sinaunang kasulatan na naglalaman ng lihim ng kanilang angkan. Binasa niya ang mga ito at natuklasan ang isang kasunduan na ginawa ng kanyang ninuno sa mga nilalang ng kagubatan. Ayon sa kasunduan, ang kanilang pamilya ay may responsibilidad na protektahan ang kagubatan at ang mga nilalang dito. Kapalit nito, ang kanilang angkan ay binigyan ng biyaya at proteksyon ng mga espiritu ng kalikasan, lalong-lalo na ang mga sigbin. Matapos mabasa ang mga kasulatan, bumalik si Elmer kay Aling Minda. Aling Minda, alam ko na po ang lahat. Ngayon, paano ko po mababayaran ang kasalanan ng aming pamilya? Paano ko po mababawi ang sumpa? Tumingin si Aling Minda sa kanya at nagsalita ito. Iho, ang mga espiritu ng kagubatan ay nangangailangan ng panata at pagsasakripisyo mula sa iyo. Isang patunay na seryoso ka sa pagbawi ng kasunduan. Kailangan mong pangalagaan ang kagubatan at magbigay ng isang alay na may kasamang taimtim na pangakong hindi na muling makakalimutan ng iyong angkan ang tungkuling ito. Pagkatapos nun, ay muling bumalik si Elmer sa kagubatan. Dala ang mga pinakamagandang bunga at halaman. Sa pagkakataong ito, ay naglatag siya ng alay sa paanan ng puno. Kasama ang mga sinaunang kasulatan bilang patunay ng kanyang panata. Matapos ang taimtim na dasal, naramdaman ni Elmer ang malamig na simoy ng hangin. Habang nakaluhod si Elmer sa paanan ng puno, ay biglang bumigat ang paligid. Pakiramdam niya na para bang may dumating na presensya. Nang madako ang kanyang tingin sa kanang bahagi ng kakahuyan, ay nakita niya roon ang biglang paglitaw ng sigbin. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi na iyon mabangis kong tignan. Tahimik itong naglakad patungo sa mga alay at tumingin ito sa kanya na para bang tinatansya nito kung taos-puso ba talaga ang kanyang hangarin. Nang magsimulang magsalita si Elmer, ay inilagay niya ang mga kamay sa lupa bilang tanda ng paggalang. Mga bantay ng kagubatan, at ikaw, nilalang na sigbin. Sa ngalan ng aking pamilya, humihingi ako ng kapatawaran. Nangangako akong hindi na pababayaan ang inyong lupain at ituturing itong sagrado, gaya ng itinakda ng aming mga ninuno.
Hindi pa man natatapos ang kanyang mga salita, ay muli niyang naramdaman ang malamig na hangin na tila bumalot sa kanya. Maya-maya pa ay nagsimulang lumayo ang sigbin sa kanyang harapan, na para bang natanggap na nito ang sakripisyo at pagsisikap ng kanyang pamilya. Nang tuluyan na nga itong nawala, nag-iwan ito ng isang marka sa puno, ang parehong simbolo na nakita niya sa mga sinaunang kasulatan. Isang paalala ng sumpa at kasunduang muling naibalik sa balanse. Habang pinagmamasdan ni Elmer ang simbolo sa puno, ay unti-unting naglaho ang malamig na hangin at ang kagubatan ay bumalik sa kanyang natural na katahimikan. Mula sa kakahuyan, dahan-dahang lumapit si Aling Minda na may ngiti sa kanyang labi. Elmer, natapos mo ang napakahalagang tungkulin. Ngunit huwag mong kalimutan ang iyong pangako. Ang kagubatan ay laging magiging kabahagi ng iyong pamilya at ang kasunduan ay kailangang ipaalam at ituro sa mga susunod pang henerasyon. Oo, Aling Minda. Ituturo ko sa mga susunod na henerasyon ang kasunduan at pangangalaga sa kagubatan. Hindi ko hahayaan na makalimutan muli ang pangako ng aming angkan. Habang papalayo si Aling Minda, iniwan nila ang kagubatan ng may malalim na respeto at pasasalamat. Pagkatapos ay kaagad din siyang umalis. Nang makabalik si Elmer sa kanyang kubo, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit kasama nito ang isang kakaibang kapayapaan. Pinagsama-sama niya ang mga lumang kasulatan at iningatan ng mga ito. Iniisip kung paano niya ipapasa ang kwento ng kanilang pamilya at ang kanilang kasunduan sa mga susunod na henerasyon. Sa sumunod na mga araw, ay masigasig na nagtungo si Elmer sa kagubatan upang patuloy itong pangalagaan. Ngunit habang naglalakad siya sa pagitan ng mga puno, naramdaman niya ang kakaibang presensya sa paligid. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya mula sa kakahuyan. Sa gitna ng katahimikan, isang malutong na kaluskos ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niyang dahan-dahang lumitaw ang isang nilalang mula sa likod ng malalaking puno. Isang nilalang na may malalaking mata at matutulis na kuko. Ang katawan nito ay baluktot at puno ng pangil na nakakatakot. May ideya na kaagad si Elmer kung anong nilalang iyon. Minsan niya na itong narinig sa mga kwento ni Aling Minda, ang tungkol sa anyo nila. Hindi siya maaaring magkamali. Ang nilalang sa kanyang harapan ay isang aswang. Ang mga mata nito ay matalim na nakatitig sa kanya. Pero bago pa man makakilos si Elmer, mula sa kaliwang bahagi ng kagubatan ay dumating ang sigbin. Mabilis itong lumapit at pumwesto sa harap niya, na para bang handang ipagtanggol ang binata laban sa aswang. Tumagilid ang ulo ng aswang, bahagyang nag-aalinlangan sa presensya ng sigbin. Ngunit makikita sa mga mata nito ang pagnanais na umatake. Sa isang kisap mata, sinugod ng aswang ang sigbin. Ang mga kuko nito ang ginamit sa pag-atake. Tumagilid ang sigbin at umiwas. Ngunit hindi nito naiwasan ang isang mabilis na atake sa tagiliran.
dahilan upang makalmot ang katawan nito. Bagamat nasugatan, mabilis na tumalon-talon ang sigbin at inatake ang halimaw. Nagpalitan ng mabibilis at mababangis na atake ang dalawa. Ang aswang ay maliksi at puno ng bangis sa bawat galaw. Habang ang sigbin ay matalino at mahusay na umiiwas. Tumitilapon ang mga dahon sa ere sa bawat salpukan ng kanilang mga atake. At sa tuwing nagtatama ang kanilang mga kuko at pangil, nakakapangilong ingay ang umaalingongo sa loob ng kagubatan. Maya-maya lang ay dumating si Aling Minda at Mang Lucas sa kanyang likuran at nakita nito ang naging laban ng dalawang aswang. Elmer, mukhang hindi ito ang huling pagsubok. May mga nagnanais na sirain ang ating kasunduan sa kagubatan. Ngunit ang puso mong handang magsakripisyo at ang lakas ng sigbin ay patunay na ang kagubatan ay nasa mabuting mga kamay. Habang nagsasalita si Aling Minda, biglang umatungal ang sigbin. Sinabayan ng isang malakas na hampas mula sa aswang. Napaatras si Elmer at hindi niya alam kung paano tutulungan ang sigbin sa labanan. Kahit na may sugat ang sigbin sa tagliran, ay hindi ito nagpakita ng kahinaan. Tumindig ito, tumingala sa langit, at buong tapang na inatake ang aswang. Isang malakas na sagupaan ang naganap. Ang aswang ay naglabas ng mas matatalim na kuko at tila nagiging mas mapanganib habang tumatagal ang laban. Ngunit sa isang mabilis na galaw, tumalo ng sigbin sa likod ng aswang at malakas na kinagat ang batok nito. Umalulong ng malakas ang aswang dahil sa sakit na naramdaman. Ang alulong nito ay umaalingongaw sa buong kagubatan. Sa huling sandali ay natumba ang halimaw. Pero bago pa man ito malapitan ng sigbin, ay dali-dali itong nagbago ng anyo bilang isang pusa at mabilis na pumasok sa pusod ng gubat. Matapos makita ang naging laban ng aswang at sigbin, ay napabuntong hininga na lang ang binata. Magsasalita na sana siya nang biglang lumapit ang sugatang sigbin sa kanya. Tila humihingi ito ng kalinga. Kaagad namang lumuhod si Elmer at hinaplos-haplos ang ulo ng sigbin. Salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko kakayanin ito. Mahina niyang sabi sa sigbin. Lumapit si Aling Minda sa kanya at bitbit nito ang isang botelyang may kakaibang lamang likido. Ito ang gamot na magpapagaling sa kanya, sabi ng matanda habang ibinuhos ang likido sa sugat ng sigbin. Sa isang iglap, unti-unting nagsara ang mga sugat ng nilalang at ang dating mahinang sigbin ay muling tumayo ng buong lakas. Habang bumangon ang sigbin at nagbalik ang kanyang lakas, hindi pa rin makalimutan ni Elmer ang matinding laban na kanilang hinarap. May darating pang malupit na pagsubok, biglang sabi ni Mang Lucas na nagsimulang maglakad papunta sa harapan ni Elmer. Ang aswang na iyon ay isa lamang sa mga alagad ng isang mas mataas na nilalang. Ang pinuno nila ay may layuning maghasik ng takot sa buong kagubatan upang makuha nila ito. Tinignan ni Elmer ang sigbin na nasa tabi niya. Ang mga mata nito ay puno ng determinasyon. Kung magkakaroon pa ng ganyang panganib, hindi tayo magpapatalo.
Matigas na sabi ni Elmer. Ang kagubatan ay may mga lihim na hindi kayang kontrolin ng mga masasamang nilalang. Ganon nga. Pero hindi natin alam kung gaano kalakas ang kanilang pinuno. Ang mga aswang na nakikita natin ay maliliit na bahagi lamang ng kanilang plano. Tiyak na may mga tago silang hukbo sa ilalim ng madilim na parte ng kagubatan. Sabat naman ni Aling Minda. Maya-maya pa, sabay silang napalingon nang marinig nila ang matalim na sigaw mula sa kanilang likuran. Mula sa madilim na sulok ng kagubatan, isang matangkad na nilalang ang lumabas roon. Ang itsura nito ay kahawig ng isang dambuhalang nilalang na may mga mata na parang naglalagablab sa sobrang pula. Sa bawat hakbang nito, ang mga puno ay nagyayanigan at ang mga hayop sa paligid ay nagsisitakbuhan papalayo. Ang pinuno! Narito na siya! Bulong ni Mang Lucas. Tinutukan ni Elmer ang nilalang. Nasa isip niya, wala na itong atrasan. Kung ito na ang huling laban, handa na akong sumugod. Ang sigbin ay lumapit kay Elmer. Kahit papaano, ay naging kampante ang binata. Dahil alam niyang tutulungan siya ng sigbin. Hindi mo kami mapapatay, sabi ni Elmer habang humahakbang papalapit sa nilalang. Habang patuloy na lumalapit si Elmer at ang sigbin sa matangkad na nilalang, naramdaman ng binata ang tensyon sa pagitan nila at ng aswang. Kitang-kita niya na nanlilisik ang mga mapupula nitong mga mata na para bang handa na itong umatake sa kanila. Hindi na nag-atubili si Elmer. Alam niyang walang ibang paraan kundi ang magsakripisyo at lumaban para sa kagubatan at sa mga nilalang na naninirahan dito. Hindi siya nagpadala sa kanyang takot. Ang kagubatan ay hindi para sa'yo. Hindi sa sino man na nais sirain ito. Bulalas ni Elmer. Nasa kamay ng mga buhay ang totoong tapang. Hindi sa inyong mga nilalang ng kadiliman. Naramdaman ni Elmer na mas dumikit pa ang sigbin sa kanya. Para bang handa siya nitong protektahan anumang oras. Nakita rin niyang handa nang lumaban ang sigbin. Hindi nga nagtagal ay isang malupit na salpukan ang naganap. Inilabas ng matangkad na nilalang ang mahahaba nitong pangil at kitang-kita ni Elmer kung gaano ito katulis. Sa kabila ng tapang ay nakaramdam siya ng labis na kaba. Ilang saglit lang ay biglang lumundag ang sigbin sa ere at inatake nito ng buong lakas ang aswang. Mabilis at brutal ang naging labanan ng dalawa. Nang makalipas ang ilang sandali, napansin ni Elmer na ang matangkad na nilalang ay nagsimulang mawala ng lakas. Kaya mabilis niyang sinamantala ang pagkakataon. Mabilis niyang kinuha ang itak ni Mang Lucas at tinaga niya ng paulit-ulit sa dibdib ang aswang. Habang ang sigbi naman ay pinagkakagat nito ang katawan ng aswang gamit ang matutulis nitong mga ngipin. Ngunit gumagalaw pa rin ang nilalang. Kaya naman ibinuhos ng binata ang lahat ng lakas at tinabas niya ang leeg ng aswang. Dahil sa kanyang ginawa, ay malakas na sumirit ang itim na dugo mula sa leeg nito. Wala na itong buhay nang bumagsak sa damuhan.
Matapos ang pangyayaring iyon, ay nakita niyang nagsibalikan na ang mga hayop sa kagubatan. Makaraan lang din ng ilang minuto, ay naging normal na ang ihip ng hangin at gumaan na ang pakiramdam ni Elmer. Wala nang makakagambala pa sa atin. Bulong na Elmer sa sigbin. At pagkatapos nun, ay sabay-sabay na silang lumabas mula sa kagubatan. Ngunit bago naghiwalay ng landas si Elmer at ang sigbin, ay nagpasalamat muna siya rito at nangakong gagawin niya ang lahat upang protektahan ng kagubatan at ang buong baryo laban sa anumang kalaban. Dito na magtatapos ang kwentong ito, mga langga. Naway nagustuhan nyo at mag-iwan kayo ng komento. Huwag nyo na rin pong kalimutang mag-like, subscribe, at pakiclick na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa iba pa naming kwento. Muli, maraming salamat sa pakikinig.